Wala pa isang taon mula nang simulan ang bilyon-pisong EDSA Road Reblocking Project, nagkaroon po ng bitak ang kalsada. Kabilang na yung bahaging tapos na ang rehabilitasyon. Saksi si Oscar Oida. May pag-ulan sa NLEX southbound sa bahagi ng bayan ng Marilao at may Kawayan City sa Bulacan. Gayon din sa bahagi ng Valenzuela kaninang umaga. Ilang araw na ring may mga pag-ulan sa buong Metro Manila. At sa EDSA, ito ang problemang bumungad sa mga motorista. Taddad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Malalim ang uka sa bahagi ng EDSA Kalayaan southbound at napuno pa ito ng tubig. Gayon din sa may busway sa Estrella. Abala at posibleng peligroso ang mga lubak, lalo't 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Trinabaho na ng mga taga-Department of Public Works and Highways ang pagtatapal sa mga lubak kanina. Kaya di madaanan ang bahagi ng busway na ito hanggang sa parte ng Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero hindi raw sila otorisadong magsalita. Pero bakit nga ba agad nataddad ng lubak ang kalsada matapos lang ang ilang araw na pag-ulan? Katatapos lang ng Phase 1 ng EDSA Road Reblocking, kabilang ang bahagi ng EDSA na may lubak na. Ginastosan ng 1.2 billion pesos ang proyektong sinimulan noong December 2025 lang. Pero agad nagkaroon ng mga butas sa aspalto. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng DPWH ukol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Ang mga pag-ulang dulot ng dumaang bagyong Maymay at nagpapatuloy na epekto ng habagat. Nagpataas ng tubig sa Ambuklao Reservoir at Binga Dam Reservoir. Kaya binuksan ang tig-isang gate para magpakawala ng tubig. Tumaas din ang level ng tubig sa Angat, Ipo, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Bahagya namang bumaba ang tubig sa Lamesa at Caliraya Dam. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi.